Dugs, nakita ko yung kwarto ng classmate ko. Kulay puti, sobrang ganda at aesthetic. Tito Dugs, please, gusto ko rin ng ganong kwarto. Pag ginawa mong aesthetic ang kwarto ko, magiging kamukha mo si Daniel Padilla. Kaya naman isang umaga, eto nga at on the way na kami. Papunta na kami sa hardware para bumili ng mga pintura. Kulay puting pintura at lahat ng mga kailangan. Pagkabili nga namin ay umuwi agad kami. Nagpatulong nga pala ako magbuhat ng mga gamit dito. Siyempre bago magpintura, inalis muna namin lahat ng gamit sa kwarto. Eto nga mga laruan nakakaayos ko lang. Nagulo na naman, hirap pa naman itong ayusin. Lahat-lahat talaga kailangan ilabas. Electric pan itong damitan ko. Buti na lang maganto kasi wala man lang masyadong damit eh. Ang medyo mahirap nga lang ilabas dito ay yung kama. Masyado kasi malaki at gumagasgas sa pader. Kaya kailangan talaga dahan-dahan. Lalo na kapag ipapasok ulit after magpintura. Eto nga, naalis na namin lahat ng laman. Ang inaalis ko na lang itong mga nakadikit sa pader na sabitan. After matanggal lahat ng gamit, dito na-start na maghalo ng pintura. Sobrang nakakasapi siya ating manood habang nagpipintura. Nakita mo agad yung kaibahan ng kulay. Ang gusto kasi ni Carpagay ay maliwanag at aesthetic. At first coating pala to ng kulay puti, mukhang maliwanag na agad. Kaya ano, kitang-kita nyo naman. First coating pa lang yan at pinapatayo pa. Pero nagmukhang maliwanag na agad. After ilang minutes pagkatayo ng first coating, dito ay nagpapatong ulit ng kulay puti. Grabe, dito sobrang tingkad na ng pagkaputi niya. Wala na yung bakas ng kulay yellow. Dito naman sa kornesa, pinapili ako kung black o gray. Nagustuhan ko na nga din pala tong kulay gray kasi maliwanag din siya sa mata. Tsaka para may iba naman kulay gray. Para matuto nga ako, pinag-aaralan ko kung paano sila magpintura eh. After na lumabas na ulit ako, hintay ko na lang ulit matapos. Para tuyong-tuyo ang pintura, maana mo ng hapon, gabi at ang kinabukasan. At eto na ang resulta. Grabe, di ba? Sobrang ganda. Di ko na malay na sa likod yun na pala si Kappa Girl. Dahil tuyong-tuyo na ang pintura, sobrang ganda na, sobrang aesthetic, sobrang luma rin sa kwarto. Ngayon ay pwede na natin ipasok yung mga gamit. Tingnan nyo naman kasi sobrang sikip na sa bahay ko, halos wala nang madaanan. At kasi ng gamit sa kwarto ay tinambak muna dito sa labas. Kaya naman tara, ipasok na natin. Una nga pala itong kama. Grabe, sobrang dahan-dahan namin ito bago ipasok. Niingat ako kasi madikit sa pader eh. Kaso dumikit. Buti na lang hindi nagasgas yung pader. At eto nga na nasukat na namin, inayos na namin yung kama. Buti naman at success. Next naman ito pinaka-foam. Hindi ko sure kung aesthetic ba ang kulay brown, pero kulay brown na lang inilagay ko dito sa kama. Wala pa kasi akong puting kumot para kay Kappa Girl, para aesthetic. Next ay inilagay ko na ng mga pink na una ni Kappa Girl. Para stop toy na niyayakap niya pag matutulog siya. At yung iba pang mga stop toy niya. Pinasok ko na yung damit at yung mga collection niya. At tenen, eto nga tapos na. Eto na ang aesthetic kwarto ni Kappa Girl. Sobrang ganda ng kwarto ko. Sige, Tito Dugs, ginawa mong aesthetic ang kwarto ko. Puti, malinis, ang ganda. Ang magandang tignan. Thank you, Tito Dugs, kamukha mo talaga si Daniel Padilla. Okay, Tito Dugs, baka sa school. Sasabihin ko sa mga classmate ko na aesthetic na ang kwarto ko. Bye! Okay Kappa Girl, ingat.